ipagpatuloy natin ang kwento ni Nicole. Ako si Rio, samahan niyo ako. Okay, so papunta na ulit kami ngayon sa Barangay Lambak. Dito kami sa Maulawin. At dadalhin na namin yung mga goods kay Mary Ann tsaka kay Nicole. So dadamo na kami sa barangay para magbigay ng courtesy at siyempre dahil nagkausap kami kahapon ni Kapitan at magkikita kami ng alas 10 ng umaga. At tulad nga ng aking nabanggit, bago pa kami magtungo sa Lambak, kasama ang ilan sa mga sponsor, ay namili kami ng mga dilata at ilang pagkain na madaling mabubuksan ng magkakapatid kung sakaling wala ang kanilang ina at naghahanap ng pagkakakitaan. Okay, so tapos na kayong mamere at nagpapasalamat nga pala kami kay Vice Mayor Terrell Gamit Alabong sa pagpapahiram ng sasakyan na to na magagamit namin pag-deliver itong mga pinamili namin at nagbigay din siya ng bigas na ibibigay natin dun sa Magina. So kasama natin ngayon yung mga aking ka-opisina na nagbigay din ng bahagi nila para makabili ng grocery. Kaya tara, puntahan na natin yung Magina. Let's go! So, andito na tayo ngayon sa Barangay Hall at kakausapin natin si Kapitan Caballes. Inabutan namin sa Barangay Hall si Konsehala Wilma Almonte. Siya ang nakatalaga sa Health Committee ng barangay. At habang inaantay naman namin si Kapitan Ricky Caballes, ay pinaunlakan naman tayo ni Konsehala Wilma Almonte para makipag-usap sa kanya. At ito ang kanyang sinabi. Unang-una po, matagal na talaga naming alam din ng ganyan ng anak ni Mian. Kaya sinusuportahan din namin siya, hindi naman namin siya pinabayaan. Pag mayroon kaming dito sa barangay katulad ng feeding, binibigyan din namin siya yung anak niya. Kaya hindi naman lagi pong ganyan, kasi siyempre kulang din kami sa budget po. At sa gitna ng aming pag-uusap ay dumating na rin si Kapitan. At ayon nga sa kanya, Yung may buhay dito na tagalambak na tumutulong lalo sa mga ganyang kalagayan ng mga bata na kinuha ko, ginugtog ko yan matagal na, mga isang buwan siguro o 2 buwan Matagal po sa matagal na natin mga princess. Sunod na biglang nawala na yata ron na naglaho. ang kinupkup po ay yung mismong si Nicole o yung kapatid niya? O yung kapatid niya para magtrabaho doon? Doon na, kasi nandun yung kapatid, may kasama yung kapatid, kaya inano rin mga princess na doon na rin tumira. Naitanong ko lang naman ang kaugnay sa pagtatrabaho ng kapatid ni Nicole dahil bago pa ang pag-uusap na ito ay mayroon nang nakapagsabi sa akin kaugnay sa pagtatrabaho nga ng kapatid ni Nicole. At ayon din kay Kapitan, maging siya man ay nagbibigay ng personal niyang tulong para kay Nicole at ito ay pinapaabot niya sa isang nagngangalang Bing noong ito ay nadumpa sa kanilang barangay. Subalit ngayon ay wala na ang Bing na kanyang sinasabi. At matapos nga ang pag-usap nito ay wala na kaming sinayang na sandali. Nagdesisyon na kami na puntahan na si Nicole upang madala na sa kanilang health center. At habang nga tinatahak namin ang daan patungo kila Mary Ann at Nicole, ay
Nakita namin ang nanay ni Nicole na naglalakad kung kaya't isinakay na namin ito. Good morning po. Good morning po. Ayan, papunta kami sa inyo. Buti nakakita namin kayo naglalakad. Ba't kayo naglalakad sa kayo galing? May pinunta lang po. Kasi alam mo yan siya. At katulad nung una, dito pa rin kami dumaan sa kawayang tulay patungo sa bahay nila Nicole, kung saan nauna na sila Kapitan at sila Nanay Marian. At nakita na nila Kapitan, ni Konsihala at ng dalawa pa niyang kasama mula sa barangay ang katatayuan nila Marian at Nicole. At mula rito ay pinayuhan din nila Konsihala na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang pagkakaroon ni Nicole ng mga sakit sa balat. At dito rin ay aming napag-usapan ang posibilidad na kanilang pag-alis sa lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay. Para Katapusan hindi daw napaghahandaan yung baka mamaya bigla-bigla paalisin. Iba na rin tayo may meron ka ng kausap natin. Meron ka lang malilipatan. Dun sa una nating problema dun sa kung mapapalis sila rito, meron kayong plano na nasabi nyo na kakausapin? I-relocate Hindi sila? nga, sabi ko nga baka bigla-bigla sir na paalisin niya ng mayari, nabili na roto. Ngayon kakausapin namin si Ma'am Princess kung willing na meron siyang maluwang na property naman doon na baka pwedeng. At bago pa nga kami muling bumalik sa barangay hall, ay ibinigay na muna namin kay Nanay Marian ang aming munting nakayanan, kasama ang vitamins at bigas na bigay ni Vice Mayor Daryl Gamit Talabong para sa kanyang pamilya. At wala na nga kaming sinayang na mga sandali. Sama-sama na kaming muling nagtungo pabalik sa barangay hall upang madala si Nicole sa barangay health center. Mababakas po sa muka ni Marian ang tuwa at si Nicole naman ay kakakitaan mo ng pagtataka kung bakit nga ba siya nadon sa lugar na yon. Sinuri siya ng nurse at tiningnan ang kanyang mga balat. At mula rito ay napagkaisahan namin na kinakailangan niyang masuri pa rin sa RHU upang doon ay mabigyan siya ng sapat na medikasyon para sa kanyang epilepsy. At sa puntungang ito, nais kong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa bumubuo ng sangguniang barangay ng Lambak, gayon din ang kanilang health workers at sa mga taong hindi nagkait ng kanilang maitutulong upang mabigyan ng grocery ang pamilya ni Marian. Maraming salamat sa inyo at sa taong naging dahilan upang maisakatuparan ang vlog na ito. Hanggang sa muli, ako si Rio at ito ang Vlagalag. At hanggang sa muli, ako si Rio at ito ang Vlagalag.